Isang mapagpalayang araw, classmates. This is Coach Laika. Kumusta kayong lahat? Ayan, humanda ng matuto at makinig sa ating trivia ngayong araw na ito. Kaya pause muna tayo saglit. Samahan niyo kami dito sa isa na namang masayang araw ng kaalaman sa Knowledge on the Go. Okay? Now, sino sa inyo ang makapagsasabi na malaya ako at saan ka naman malaya? Now, ako, masasabi kong malaya akong piliin na gawin ang mga bagay na sa tingin ko'y mahalaga. Malaya ako dahil meron akong kakayahan, malaya ako dahil meron akong panahon, at malaya rin ako dahil wala namang makapipigil sa akin sa mga bagay na maganda na gusto kong gawin. Kasama na ang makasama kayo ngayong araw na ito. Pero ang kailangan natin tandaan, classmates, ay ang bawat kalayaan may kaakibat ding responsibilidad. Kumbaga, ang kalayaan ay hindi pagiging malaya na gawin ang anumang bagay na ninanais mo na walang consequences o walang masasaktan. Kaya mahalaga ring pag-usapan ang mga responsibilidad na nakakaakibat ng ating kalayaan. Hindi porket malaya tayong gawin ang isang bagay, gagawin na nga natin ang lahat, no? Kailangan pa rin natin laging isipin at i-consider ang ibang mga tao. Merong magandang sinasabi yung aking grade school teacher noon na your freedom ends where my nose begins. Ang ibig sabihin noon, tayo ay malaya lamang hanggat sa pagkakataon na hindi naman natin pinipigilan din ang kalayaan ng ating kapwa. Diba? So, pag-isipan natin ng maigi. Ngayong araw na ito, may kinalaman sa kalayaan ang ating pag-uusapan. Dahil nga naman ipinagdiriwang natin ngayong June ang ika-126 na taon ng kalayaan ng Pilipinas. Now, gaano ba kalawak ang kaalaman natin tungkol dito? Yan ang pag-uusapan natin. Kaya humanda na mga classmates dahil magsisimula na tayo. Let's test your knowledge on the go. Okay? Now, classmates, meron lamang kayong 20 seconds para sagutin ang ating mga tanong. Question number 1, tuwing kailan ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan sa Pilipinas? Ito ba ay A, June 4, B, June 12, C, July 4, or D, July 12? 20 seconds on our clock. Tuwing kailan ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan dito sa Pilipinas? Mahalagang pag-usapan dahil sa iba't ibang lugar ay may kani-kaniya din sila na mga equivalent ng Araw ng Kalayaan. Pero dito sa atin, kailan ito nangyayari? Ayan. Alright, ang tapos ng oras natin, ang tamang sagot ay letter B, June 12. June 12. Ayan, kung letter B ang inyong sagot, very good sa inyong lahat. Ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan tuwing ika-12 ng Hunyo. Ito ay dineklara ni General Emilio Aguinaldo, itong ating Araw ng Kalayaan noong ika-12 ng Hunyo taong 1898. Now, alam nyo ba na nakamit lamang natin ang totoong kalayaan mula sa mga Amerikano pagkaraan ng 48 years noon namang ika-4 ng Hulyo 1946. Pinagdiriwang noon ang Araw ng Kalayaan noon nung tuwing ika-4 din ng Hulyo or July 4th. Ngunit, binago natin ito at ginawang ika-12 ng Hunyo sa ilalim ng pamumuno ni Diosdado Macapagal. Isa sa mga dahilan kung bakit binigay ng mga Amerikano ang kasarinlan sa Pilipinas, tinaon nila ng July 4th or 4th of July kasabay sa sarili nila na Independence Day na July 4th. Pero, again, binawi natin yan. Pinili natin ang ika-12 ng Hunyo sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Macapagal, making it truly, kumbaga, our own. Anong mga proyekto sa inyong paaralan ang ginagawa tuwing Independence Day? Naranasan nyo na bang magkulay ng sarili ninyong mga bandila? O kaya naman magkaroon ng mga tula contest, mga ganon. O kaya balagtasan. Di ba? Madalas itong ginagawa sa mga paaralan, sa mga local government units para gunitain ang ating Independence Day. Ayan, tara na sa ikalawang tanong. Question number 2, sino ang nagdisenyo sa watawat ng Pilipinas? Ito ba ay A, Marcelo del Pilar, B, Jose Rizal, C, Emilio Aguinaldo, or D, Andres Bonifacio? 20 seconds on our clock, tumatakbo na ating oras. Sino ang nagdisenyo sa watawat ng Pilipinas? Ayan, kung actually sisipatin ninyo ang iba't ibang watawat sa buong mundo, nagsa-stand out ang watawat ng Pilipinas dahil sa marami sa simbolo na narito. Diba? Iba ay kulay lamang, tayo ay may mga ibang shapes pa.
Yan, tapos na ating oras. Ang tamang sagot ay letter C, Emilio Aguinaldo. Si General Emilio Aguinaldo ang nagkonsepto at nagdisenyo ng watawat ng Pilipinas. At sina Marcela Agoncillo, ang kanyang anak na si Lorenza, at ang pamangkin ni Dr. Jose Rizal na si Delfina Herbosa de Natividad naman, ang siyang nagtahi ng unang watawat sa Hong Kong. Ito ay formal na iniladlad at iwinagayway noong 12 ng Hunyo 1898. Now, alam nyo ba na ang ginamit na watawat bago pa man, na ginamit na ang watawat na ito bago pa man ang mga pangyayari noong 12 ng Hunyo 1898? Ayan, dahil ang totoo niyan, no, ay unang ginamit ang watawat ng Pilipinas bago ang ika-12 ng Hunyo 1898. At ito ay unang ginamit noong ika-28 ng Mayo 1898. Matapos na matalo ng hukbo ng mga Pilipino ang mga Espanyol sa Alapan, Imus, Cavite. Kaya napakahalaga rin ng petsa na yon para sa atin, ang ika-28 ng Mayo. At ito ay tinagurian natin na National Flag Day. Kaya kung napansin niyo noong May 28, di ba meron ng mga bandila sa daan at meron ding mga flag-raising ceremonies na nangyari all over our country dahil yun ang ating National Flag Day. Okay? Sineselebrate ito upang gunitain ang tagumpay ng mga Pilipino sa digmaan ng Alapan. Now, dito na tayo sa question number 3. Question number 3, saan una at formal na iwinagayway ang watawat ng Pilipinas? Ito ba ay A, sa Kawit, Cavite, B, Quezon City, C, Luneta Park, or D, Malolos, Bulacan? 20 seconds on our clock. Tumatakbo ng ating oras. Saan una at formal, no, napakahalaga ang pag-usap na ito, na iwinagayway ang watawat ng Pilipinas? Madalas ito nakikita sa mga imahe din, no? Mga litrato paintings ng ating kasaysayan. Tapos na ang oras, ang tamang sagot ay letrang A, sa Kawit, Cavite. Sa Kawit, Cavite, unang formal na iwinagayway ang watawat ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo 1898. Dahil sa kasaysayan ng lugar, tinatawag ang Cavite bilang lugar ng mga matatapang at magigiting. Marami rin sa mga naging katipunero natin sa mga lumaban sa mga mananakop ay galing sa Cavite. Now, sino sa inyo nakapunta na sa lugar kung saan iwinagayway ang ating bandila? Kadalasan itong napupuntahan sa mga lakbay-aral o field trip, mga educational tours ng mga estudyante. Pero ito yung mababaw na pagkaalam tungkol sa kasaysayan nito. Ako'y hihimo ko kayo, no, na magsaliksik pa dun sa mga detalye ng mga kaganapan ng araw na yon. Okay, question number 4 na tayo. Question number 4 tayo. Question number 4, sino? Siya ang nagsulat ng liriko ng Lupang Hinirang. Siya ba ay A, Julian Felipe, B, Jose Palma, C, Jose Rizal, or D, Juan Luna? 20 seconds on our clock. Sino ang nagsulat ng liriko ng Lupang Hinirang? Okay, siya ang nagsulat ng liriko ng Lupang Hinirang. Sino siya? Diba? Pamilyar ang mga pangalan, Julian Felipe, Jose Palma, Jose Rizal, o Juan Luna. Sinong J ang nagsulat ng liriko ng Lupang Hinirang? Tapos ng ating oras, ang tamang sagot, si Jose Palma. Noong itinatag ang Araw ng Kalayaan, wala pang liriko ang Lupang Hinirang. Ito ay marcha, no? Isang awit, pero walang liriko. Ang pambansang awit ng Pilipinas ay nagmula sa tulang isinulat ni Jose Palma na siya namang binigyan ng tono at melodya ni Julian Felipe, na siyang kompositor ng musika para dito. Now, alam nyo ba kung sino ang unang tumugtog ng Lupang Hinirang? Yan, ito ay tugtog ng San Francisco de Malabon Band noong iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa Kawit, Cavite noong Independence Day ceremony. Now, classmates, kapag narinig natin ang pambansang awit ng Lupang Hinirang, mariin natin, tandaan natin itong gawin. Huminto sa anumang ginagawa, tumayo, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib bilang paggalang. At maaari ito ay ating awitin talaga ng may dangal, di ba? Dahil ito ay pinaglaban ng ating mga ninuno. Yan. Isa sa mga heartbreaking na mga nakikita ko minsan ay kung tumutugtog ang
ating national anthem. At ang iba naman ay nakaupo, no? Lalo na sa sinihan kasi wala naman daw nakakakita. Kaya naman ay yung patuloy na tumatakbo o naglalakad. Yung maliit na bagay na lamang na magbigay pugay sa ating pambansang awit sa ating watawat. Maliit na bagay lamang ito kumpara sa mga sakripisyo ng mga nauna sa atin. Hindi ba? Question number 5. Question number 5 sa ating watawat. Ano ang orihinal sumisimbolo sa tatlong bituin? Ito ba ay A, Luzon, Visayas, Mindanao, B, Luzon, Panay, Mindanao, C, Gomez, Burgos at Zamora, or D, Cavite, Rizal at Batangas? 20 seconds on our clock. Sa ating watawat, ano ang orihinal, susi ang salitang ito, orihinal na sumisimbolo sa tatlong bituin? So, pwede natin sabihin sinisimbolo ng tatlong bituin. Diba? Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter B, Luzon, Panay, at Mindanao. Now, lingid sa kaalaman ng karamihan, ang orihinal na sinisimbolo ng tatlong bituin sa ating watawat ay ang Luzon, Panay, at Mindanao. Ang tatlong lugar na ito ang siyang nagsulong ng revolusyon sa buong bansa. At ito ang 3 principal islands of the archipelago. Okay? Now, yung Panay ay syempre close to my heart bilang isang aklanon, no? Habang ang 8 sinag ng araw sa ating watawat naman ay sumisimbolo sa 8 lalawigan ng Pilipinas. Sa Pilipinas, ito ay ang Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Tarlac, and Batangas. Ang 8 lalawigan na ito ay walang takot na lumaban para sa ating kapayapaan at kasarinlan mula sa mga Kastila. Nakatira ba kayo sa isa sa mga lalawigan na ito? Yan, ang 8 magigiting na lalawigan. Let us know. At again, kung kayo'y taal dyan, ibig sabihin kayo ay descended mula sa ating matatapang na ninuno. Question number 6 na tayo. Question number 6, ano ang sinisimbolo ng kulay pula sa ating watawat? Ito ba ay A, galit, B, poot, C, katapangan, o D, karunungan? 20 seconds on our clock. Ano ang sinisimbolo ng kulay na pula sa ating watawat? Ito ba ay A, galit, B, poot, C, katapangan, o D, karunungan? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ayan, ang tamang sagot ay letter C, katapangan. Tapang. Ang kulay na pula sa ating watawat ay sumisimbolo sa katapangan ng mga Pilipino. Kaya ang posisyon ng watawat sa panahon ng digmaan ay ang kulay pula ang ipupwesto o nakalagay sa itaas ng kulay bughaw. Na alam nyo ba ang simbolo naman ng kulay ng bughaw? No? Ito naman ay ang kapayapaan at katarungan. Ayon sa Republic Act number 8491, ang tamang posisyon ng ating watawat kapag ito ay nakawagayway ay kulay bughaw ang siyang nasa itaas ng kulay pula. Kapag ito naman ay nakasabit ng patayo, ang kulay bughaw dapat ang nasa kaliwa. Okay? Now, classmates, huwag malilito at bawal magkamali sa pagwagayway at pagsabit ng watawat, ha? Dahil ang posisyon ng mga kulay ay may kaakibat na kahulugan. Okay? Now, doon na tayo sa question number 7. Sino ang tinaguri ang Lakambini ng Katipunan? Ito ba ay A, si Melchor Aquino, B, Gabriela Silang, C, Josephine Bracken, or D, Gregoria de Jesus? 20 seconds on our clock. Tumatakbo ang ating oras. Sino ang tinaguriang Lakambini ng Katipunan? Ito ba ay A, si Melchor Aquino, B, Gabriela Silang, B, Josephine Bracken, or D, Gregoria de Jesus? Pamilyar ang mga pangalan ng mga kababaihan na ito ng ating kasaysayan. Tapos ang ating oras, ang tamang sagot ay letrang D, Gregoria de Jesus. Ang tinaguriang Lakambini ng Katipunan ay walang iba kundi si Gregoria de Jesus na kilala rin sa tawag na Inang Oryang. Si Gregoria de Jesus ang tagapangalaga ng mga dokumento at kasulatan noong panahon ng digmaan. Pinamahalaan din ni Oryang
ang pagpapakain at pagpapagamot sa mga kasapi ng katipunan na nasugatan doon sa ating pakikipaglaban. At nang minsan namang may nagtraidor sa katipunan, ay itinuro siyang naghahawak ng mahahalagang kasulatan ng katipunan, subalit ang mga ito ay madali niya namang naitago sa malayong lugar. Katulad din ba kayo ni Gregoria de Jesus? Pinagkakatiwalaan din ba kayo ng mga importanteng dokumento o mga importanteng bagay? Kapag kayo pinagkakatiwalaan, tandaan na huwag ninyong sasayangin at sisiguraduhin ninyo na iingatan ninyo ang mga bagay na ipinagkatiwala sa inyo. Dahil totoo nga namang mahirap masira ang tiwala ng isang tao. At tandaan, lahat tayo ay may papel sa laban na ito. Hindi lamang lumalaban sa front lines, no? Pero maging ang mga tigapangalaga ng mga bagay na mahalaga. Nagtutulungan ng bawat bahagi na yan. Doon na tayo sa ating ikawalong tanong. Question number 8. Sino ang tinaguriang utak ng katipunan? Is it A. Apolinario Mabini, B. Emilio Jacinto, C. Emilio Aguinaldo, or D. Gregorio del Pilar? 20 seconds on our clock. Sino ang tinaguriang utak ng katipunan? Ayan. Yung mga kahenerasyon ko, no, nakikita natin sa mga postcards, posters, mga libro, at kung saan-saan paman. Sino sa kanila ang utak ng katipunan? Ang tamang sagot ay letter B, Emilio Jacinto. Yes. Marami Emilio sa ating kasaysayan. Pero si Emilio Jacinto ang tinaguri ang utak ng katipunan. Siya rin ang naging tagapayo at kalihim ni Andres Bonifacio. Namatay siya sa sakit na malaria noong ika-16 ng Abril taong 1899. Now, alam niyo ba na si Emilio Jacinto ay napakahusay na manunulat? Siya ay nakasulat ng ilang mga akda tulad ng Alla Patria at ang Kartilya ng Katipunan. Regular din siyang manunulat sa pahayagan na katipunan ng katipunan na tinatawag na Kalayaan. At sumulat siya sa ilalim, no, ng pangalang Di Masilaw. At ginamit niya ang alias na Pinkian sa katipunan. Mahilig din ba kayong magsulat? Yan, kung oo ang inyong sagot, abay, ipagpatuloy nyo lang yan dahil hindi natin alam, malay ninyo, balang araw ay maging katulad kayo ni Emilio Jacinto na napakagaling na manunulat. At hindi lang mahusay, kundi ginamit niya ang kanyang kakayahan upang maging inspirasyon sa napakaraming mga tao. At bumuo ng isang bagay na nanatili sa gunita ng mga tao hanggang ngayon dahil bahagi ito ng kasaysayan. Hindi ba? Nakakatutuwang isipin na ang mga bagay na nilikha mo ay maaaring balikan pa ng mga susunod na henerasyon at makakita ng napakahalagang mga aral mula rito. Doon tayo sa question number 9. Siya ang tinangguri ang utak ng himagsikan. Sino naman siya? Is it A. Apolinario Mabini, B. Francisco Baltazar, C. Emilio Aguinaldo, or D. Gregorio del Pilar? 20 seconds on our clock. Sino naman ang tinaguri ang utak ng himagsikan? Kung si Emilio Jacinto ang utak ng katipunan, sino naman ang utak ng himagsikan? Ayan. Is it Apolinario Mabini, Francisco Baltazar, Emilio Aguinaldo, or D. Gregorio del Pilar? 20 seconds on our clock is done. Tapos na ang ating oras. Ang tamang sagot ay letter A, Apolinario Mabini. Kung si Emilio Jacinto ang utak ng katipunan, si Apolinario Mabini naman ang tinaguri ang utak ng himagsikan. Kilala rin siya sa tawag na Sublime Paralytic. Siya ay naglingkod bilang kauna-unahang punong katiwala o punong ministro ng pamahalaan na gumawa ng mga alituntunin ng pagkakana o konstitusyon ng unang Republika ng Pilipinas noong taong 1900. Si Mabini ay ginugunita sa kanyang larawan sa 10 pisong salapi na inilabas naman ng Bangko Sentral. Siya ay may bansag ding dakilang lumpo o dakilang paralitiko. Dahil kahit na may kapansanan si Mabini, ay napaglingkuran pa rin niya ang ating bansa. Hindi hadlang ang sakit o kapansanan upang makapag-ambag, di ba? Kahit tayong mga nandito, nanonood kayo, classmates, no? Kahit bata pa kayo, may maaari na tayong gawin upang makatulong sa pamamagitan ng maliit na bagay din, gaya ng pagsunod sa batas, pagtatama ng mga bagay na alam naman nating mali, na nangyayari sa ating paligid. Naalala ko nung ako'y bata, no? Kwento to ng lola ko, kahit nung napakaliit ko pa, sabi niya sa akin, may mga pagkakataon daw nung bata ako na yung kahit maliit na bagay, kaya ng pagtapon ng mga bagay, ng basura sa iba't ibang lugar,
sinasabi daw at pinapaalalahanan ko siya na, Lola, hindi ba't mali po yan? At kinukwento niya sa akin kahit nung malaki na ako na yun yung mga bagay na ano siya, may kurot daw sa dibdib niya na oo nga, magandang mapaalalahanan kahit ng bata na ang mga maliit na bagay na ito ay pwede nating maituwid. Hindi ba? Ayan. So, yung mga bagay na yun, mga classmates, lalo na kung may paggalang, ay maaari nating magawa. Doon na tayo sa ating huling katanungan. Question number 10. Sino ang tinaguriang ama ng Katipunan? Is it A. Andres Bonifacio, B. Lapu-Lapu, C. Manuel Quezon, or D. Antonio Luna? 20 seconds on our clock. Sino sa mga lalaking ito ang tinaguriang ama ng Katipunan? Is it A. Andres Bonifacio, B. Lapu-Lapu, C. Manuel Quezon, or D. Antonio Luna? Ayan, you have a few more seconds to think about it. Alright, ang tamang sagot, A. Andres Bonifacio. Ang tinaguriang ama ng Katipunan ay walang iba kundi si Andres Bonifacio. Siya ay ang nanguna sa kapisanang Mapanghimagsik. Bagamat hindi opisyal, kinikilala ng ibang mga eksperto si Bonifacio bilang kauna-unahang pangulo ng bansang Pilipinas. Siya ay nagtatag at lumaon ay naging supremo ng kilusang katipunan na naglalayong makamta ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya at nagpasimula sa himagsikang Pilipino. Noong ika-23 ng Agosto 1896, sa maliit na baryo ng Pugadlawin, tinipon niya sa Balintawak ang mga katipunero. At isa-isang pinunit nila, no, ang kanilang sedula bilang simbolo nitong paghimagsik na ito. Tanda ito ng kanilang pag-aklas at ng kanilang determinasyon na labanan ang mga Espanyol. Tama ba ang sagot ninyo sa question number 10? Kilala ba ninyo ang mga taong ito na nagbigay ng malaking ambag sa kalayaang tinatamasa natin ngayon? Mahusay, no? Sino sa inyo man nakuha ng perfect score? Very good. Kung hindi naman, it's okay. Again, ang mahalaga ay sinusubukan mo pa rin. Ang bawat pagkakamali ay pagkakataon na matuto ng isang bagay na bago. At matandaan ito para sa mga susunod na pagkakataon. Kaya mahusay kayong lahat para kay Coach Laika. Classmates, tandaang maigi, huwag abusuhin ng kalayaan at ang mga ipinaglaban ng ating mga bayani at mga ninuno. Tandaan natin na ang kalayaan na ito, di ba? Libre man para sa atin ngayon, ay pinagbayaran na nila noon. Yun yung sinasabi ko lagi, not everything we get for free comes at no cost. Ibig sabihin, libre ito para sa atin dahil iba ang nagbayad para sa atin. At malaking bahagi ng pwede natin gawin to honor them and to remember them is to make sure na ginagamit natin ang kalayaan na ito para sa ikabubuti. Kung ipinaglaban nila ang kalayaan dahil mahal nila ang bayan, pwede naman tayong lumaban gamit ang ating kalayaan dahil mahal din natin ang ating bayan para naman sa mga susunod na henerasyon. Hindi ba? Bahagi niyan, ang kalayaan natin ng bawat isa na matuto. Di ba? Hindi na lamang para sa mga mayayaman, hindi lamang para sa mga Kastila, sa mga ilustrado, hindi lamang para sa mga kalalakihan ang pagkakatuto. Lahat tayo ay natututo ngayon at malaking bagay na yan na pwede natin gamitin para sa kalayaan ng mga susunod na henerasyon din. Hindi ba? Mapanatili ito, mapalawig pa ito. Kaya mula sa mga bumubuo ng Knowledge Channel family natin, binabati namin ang lahat ng Happy Independence Day. That's it for today. Kung may mga request kayo, suggested topics na gusto nyo pag-usapan natin sa susunod, i-comment nyo na yan sa baba o i-message nyo kami sa aming Facebook page sa Knowledge Channel para maipili natin ang mga yan. Tandaan, huwag din kalimutang i-share ang video na ito para mas marami ang mag-enjoy at matuto, hindi lamang ng trivia pero ng mga pagpapaalala para sa ating totoong buhay. Hindi ba? This is your Coach Laika at lagi ninyong tatandaan, learning never stops, kaya let us never stop learning. I'll see you next time dito lamang sa paborito ninyong Knowledge on the Go. I'll see you next time. Bye!